Magandang hapon po sa inyong lahat at maligayang pagdating po sa ating Sunday worship service dito sa Grace Fellowship Church of Alabang. Nakakatuwa po na makita kayong muli, parang napakatagal na nung kahapon na magkakasama tayo. At ang ilan po sa inyo ay na-miss po namin sa ating church camp kahapon. Bago pa tayo magsimula, gusto niyo po bang mag-3-piece ulit tayo? Ayan po. Maraming salamat po sa mga dumalo at saka sa mga nag-enjoy kahapon, no? Nice po namin pakilala sa inyo kung kayo yung unang beses na dumadalo sa ating lokal na iglesia. Tungkol sa GFC, ang Grace Fellowship Church of Alabang po ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa, sa ating pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo, at pagpapahayag ng Kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang ating Statement of Faith sa ating website na gfc.com.ph at kung kayo man po ay may katanungan, mangyari po lamang na lumapit po sa ating reception table sa tabi lamang ng pintuan pagkatapos po ng ating service at ikalulugod po ng lahat ng mga miyembro na sagutin ang inyong mga katanungan. Sa pumpong ito, pagpapatuloy natin ang ating paglalakbay sa aklat o sa liham ng mga gawa. Mangangaral sa ating ngayon si Brother Carlo Leal mula sa Kabanata 4, mga talatang 13 hanggang 22. At sa talatang ito po ay makikita natin na pinapaalalahanan tayo na ang buhay Kristiyano ay lubos na nakasalalay sa gawain ng banal na Espiritu. Siya ang nagbibigay sa atin ng bagong buhay, nagpapalakas ng ating pananampalataya, at nagbibigay sa atin ng kakayahang mamuhay para kay Kristo. Sa liwanag ng katotohanan ito ay sama-sama po nating sambahin ang ating Ama sa Langit. Sabi sa Roma 8:14, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Habang inaawit po natin ang ating unang awitin, naway maging panalangin natin na ang Espiritu ang siyang manguna sa ating lahat, humubog sa ating puso at gawin tayong tulad ni Kristo. Inanyahan ko pong lahat, tayo'y magsitayo at ating pong awitin, Holy Spirit, Living Breath of God. Joy be seated on
cause your church to hunger for your ways. Let the fragrance of our prayers arise. Lead us on the road of sacrifice, that in unity the face of Christ may be clear for all the world to see. Let the fragrance of our prayers arise. Lead us on the road of sacrifice, that in unity the face of Christ may be clear for all the world to see. Sapagkat ang ating pakikipagbuno ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga makapangyarihan, laban sa mga tagapamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan sa kalangitan. Epeso, Kabanata 6, talata 12. Bilang iglesia, tinawag tayo hindi lamang upang magtipon, kundi upang manindigan at makipaglaban para sa ating pananampalataya. Awitin natin ang tungkol sa pagtawag na ito, Tindig Iglesia. Tindig Iglesia at magbaluti, tingin ang kay Kristong tawag. Ang mahinay, masiglang tumindig, salita ng Diyos ang hawak. Ang pananalig pansangga, katotohanan sandata, hukbong pag-ibig ang nagtutulak, abuti na papahama. Pakikinig, manati pag-ibig, ang bihag palalayain, at ang taba ating madadaig, ang kaaway lulubigin. Pagsubok may umalibot, tagumpay tiyak maaabot, gantimpala sa kanyang ginawa, ni Kristo'y matatamasa. Masdan sa krus, katarung at habag, nagtagpo kay Jesu Kristo. Kaaway ay pinabinang lahat, ang kamatay ay tinalo. At habang napumaga, sa libing ay bumangon siya.
balik, dadalhin kami sa langit. Amen. Ang Diyos po ay pinakamataas at may ganap na kapangyarihan sa lahat. Hindi siya nababahala sa paghihimagsik ng tao at hindi rin siya nagugulat sa pagsalungat laban sa kanyang bayan. Sabi po sa mga awit 2, na kahit magalit ang mga bansa at magkaisa ang mga pinuno laban sa Panginoon, siya na nakaupo sa kalangitan ay tumatawa. Kaya buong pagtitiwala nating awitin sa Ama ang daigdig. Salin sa Tagalog mula sa This Is My Father's World. Sa Ama ang daigdig, aking naririnig, sang nilikhay umaawit sa aking paligid. Kanya ang daigdig, aking pananalig, bawat bagay, bawat buhay, likhanga niyang tunay. Sa Ama ang daigdig, ibo'y umaawi, ang liwanag, ang bulaklak, nagpupuri ang lahat. Kanya ang daigdig, ganda ng paligid, sa aking kumakausap, walhati hinahayag. Sa Ama ang daigdig, laging isa-isip, kahit kasama'y laganap, Diyos ang hari ng lahat. Kanya ang daigdig, lahat isasabi, lubusang magtatagumpay, Kristong ating buhay. Amen. Manatili po tayo nakatayo para sa pagbasa ng banal na salita. Mga awit, Kabanatang 2, talatang 1 hanggang 6. Bakit nagsasabuatan ang mga bansa at sa walang kabuluhan ang mga bayan ay nagpaplano? Inihanda ng mga hari sa lupa ang kanilang sarili at ang mga pinuno ay nagsisangguni laban sa Panginoon at sa kanyang binuhusan ng langis na nagsasabi, ang kanilang panggapos ay ating lagutin at itapon ang kanilang mga panali mula sa atin. Siya na nakaupo sa kalangitan ay tumatawa, at ang Panginoon ay kumukutya sa kanila. Kung magkagayoy, magsasalita siya sa kanila sa kanyang poot, at tatakultin sila sa kanyang matinding galit na nagsasabi, gayon may inilagay ko ang aking hari sa Zion, sa aking banal na burol. Mga awit, Kabanatang 2, talatang 1 hanggang 6. Maaari na pong maupang bawat isa. Tayo po'y manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin, aming Ama sa langit.
may-ari ng lahat-lahat ng buong daigdig, lahat ng bagay, lahat ng buhay. Ikaw ang kataas-taas ng Diyos at aming Ama. Salamat sa pagpapahintulot mo sa iyong mga anak at iyong iglesia na magtipon ngayong araw upang umawit, manalangin at dakilain inyong pangalan. Lord, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa iyong kabutihan, Panginoon, sa aming iglesia na makapagtipon, Lord, sa isang retreat, Lord, sa mga nakaraang araw. Panginoon, pasalamat, Lord, sa pagpapaalala mo sa amin kung sino kami sa iyong harapan, isang community, isang pamayanang nagpapakita ng ebanghelyo at nagkakaisa dahil kay Kristo. Panginoon, humingi kami ng tawad sa mga kasalanan ng aming nagawa sa iyo at maging sa aming kapwa. Kinikilala namin na kami ay nakakaharap lamang sa iyo dahil kay Kristo, dahil sa krus. At ito ang dahilan, Panginoon, that we can come before your throne of grace today. Dinadalangin namin, Panginoon, na aming iglesia, ang aming mga elders, at bawat isa na naririto, maging hindi namin kasama rito, Panginoon. And Lord, dinadalangin namin ang aming mga kapatiran na may sakit, naghihirap, nagdurusa, nagdadalamhati, at nangangailangan. Panginoon, kayo ang tumugon sa kanilang pangangailangan. Kilala niyo po ang bawat isa. At habang amin itong pinapanalangin, nagpapasalamat din kami, Panginoon, na kasama namin muli si Tita Linda, Lord, even si Akel nandito. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa awa, biyaya at katapatan ninyo sa kanila. And Lord, dalangin namin na Diyos, banal na Espiritu, na inyong buksan ang aming isip at aming mga puso na sa aming pag-aaral ng iyong salita, nawa, Lord, ito ay aming maintindihan. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mas may reaction pala pag Tagalog. Ano? Okay. Sigurado po ako na kalahati, marahil po mga around kalahati po sa atin dito, ay nakakaramdam pa ng epekto mula doon sa nakaraang camp, the past 3 days, ano po. Kaya siguro yung mga iba sa inyo, English, nagtagalog, hindi siguro nagising kayo ng umaga. Okay lang po yun. Isang church lang po tayo, English, Tagalog, isang simbahan lang po tayo. Yung nakaraang camp po, nagpaalala po siya sa atin kung sino tayo at kung sino ang nais natin maging bilang isang iglesia, isang supernatural na community ng mga mananampalataya na naghahayag ng ebanghelyo. At maraming salamat po, even po yung mga hindi po nakasama, maraming salamat po sa inyong pananalangin for the camp. Pinupuri po namin ng Diyos na binigyan tayo ng 2.5 araw ng malakas na araw. Sabi nga po namin, so parang sumobra yata po yung panalangin kasi po nagdala po kami ng maraming jacket at sweater. Hindi po namin nagamit, sobrang lakas po ng araw. Talagang nararamdaman po namin yung tindi ng inyong pananalangin at pagmamahal po para sa iglesia. Maraming salamat po. Nasaksihan din po natin doon sa camp yung 3 kabataan na naghayag ng kanilang pananampalataya, public declaration of their faith through baptism, bautismo ng tubig. Actually, ito po sila si Aya, si Uno, at si Waki. Nakita ko sila kanina. Pwede naman. Purihin ng Panginoon. At nagkaroon din po ng pagkakataon ng 7 breaking of bread fellowship. Ibig sabihin po, kumain po kami na magkakasama ng 7 beses. At ang pinakiintay po bago po umalis ay yung lechon kawali sa pinakadulo. So pinakahuling last meal. At nagkaroon din po tayo ng 4 na sessions kung saan natutunan natin kung paano tayo pinagsama-sama ng Panginoon bilang GFC. At ginawa tayong isang katawan, one body, nagkakaisa dahil sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Dalangin ko po na ipagkaloob uli sa atin ng Panginoon na tayo magkaroon ng camp sa RRC sa susunod na taon.
In-announce naman po ni Pastor Pedro, kaya i-announce ko na rin po, yung susunod po na camp ay sa October 31, ika-31 ng Oktubre hanggang November 2. October 31 to November 2. Huwag po muna kayo mag-register sa likod. Next year pa po yun. Baka po akalain nyo, ito ng October, next year pa po. Pero po, maganda po siguro mag-register early. Dalangin ko rin po na mas marami ang makadalo sa kampo, makasama. Dahil kung isipin po natin yung pagtitipon po natin ngayon sa kampo, ay parang isang rehearsal ng langit dito sa lupa. Di po ba? Isang munting sulyap na napakaganda, po, na kung paano tayong magsasama-sama sa langit. Di po? Kung saan hindi na po tayo kailangan maghiwa-hiwalay. Po? At makakasama natin ng Diyos magpa sa walang hanggan. Actually po, isipin niyo, yung kinakanta po natin na Glory Patri, sa dulo po, yung lahat po tayo naghahantay ng mundong walang hanggan. World without end. Yun po yung essence po nun. Ngayong araw, nagpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral mula sa preaching ni Pastor Pedro nung nakaraang linggo, mula sa mga gawa, chapter 4, 1 to 12. Kung nandito po kayo last week, doon po nakita natin ng mga apostol na si Pedro at Juan, sila po ay naging, they made headlines, naging usap-usapan po sila sa buong Jerusalem dahil sa pagpapagaling po nila doon po sa pilay na pulube, kung naalala niyo po yung kwento, na kilalang kilala ng lahat. Ginamit po nila yung pagkakataon na yon na nakita ng lahat, yung miraculous healing na yon, bilang plataforma upang maipahayag sa mga tao ang patungkol kay Kristo. Dahil po dito, libo-libo ang nakarinig ng Ebanghelyo at sumampalataya kay Kristo na muling nabuhay mula sa mga patay. Pero dahil din po dito, naging problema po ito dahil napansin sila ng Sanhedrin. Pansin sila ng Sanhedrin, lalo na yung mga Saduceo, na tumututol sa pagkabuhay na muli. Hindi po kasi naniniwala ang mga Sadducees sa resurrection, sa eternality po. Ginawa po ng mga Sanhedrin, sa pamumuno ng mga Saduceo, pinahuli po nila si Pedro at Juan. Tinakot nila, inusisa, ininterrogate po nila. At dito po natin ipagpapatuloy ang kwento dito sa talata 13. Maaari ko po bang anyayahan kayong tumayo? Yung mga kaya lang pong tumayo, at ating basahin ang mga gawa, Kabanata 4, talata 13 hanggang 22. Nang makita nila ang katapangan ni Pedro at Juan, at nang malamang sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga karaniwan lamang, ay namangha sila at kanilang nakilala na sila'y mga kasama ni Jesus. At yamang nakikita nila ang taong pinagaling na nakatayong kasama nila, ay wala silang masabing pagtutol. Kaya't kanilang inutusan sila na umalis sa kapulungan, samantalang pinag-uusapan pa nila ang pangyayari. Kanilang sinabi, anong gagawin natin sa mga taong ito? Sapagkat hayag sa lahat ng naninirahan sa Jerusalem ang isang kapansing-pansing tanda na ginawa sa pamamagitan nila, at hindi natin ito maikakaila. Ngunit upang huwag na itong lalo pang kumalat sa bayan, atin silang bigyan ng babala na huwag na silang magsalita pa. Kanino man sa pangalang ito. Kaya't sila'y pinatawag nila at inutusan sa anumang paraan ay huwag silang magsalita ni magturo sa pangalan ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanila si Pedro at si Juan, kung matuwid sa paningin ng Diyos, na makinig mula sa inyo sa halip na sa Diyos, kayo ang humatol. Sapagkat hindi maaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Pagkatapos na muling bigyan ng babala, kanilang hinayaan silang umalis na walang nakitang anumang bagay upang sila'y kanilang maparusahan dahil sa mga tao, sapagkat niluluwalhati nilang lahat ang Diyos dahil sa nangyari. Sapagkat mahigit ng 40 taong gulang ang tao na ginawa nitong himala ng pagpapagaling.
Salamat po, maaari na po kayong umupo. Ang sermon po natin ngayon ay pinamagatang karaniwang mga tao, kakaibang tapang mula kay Kristo. Karaniwang mga tao, ordinaryong mga tao, kakaibang katapangan mula kay Kristo. Ito po ay tungkol sa walang takot at buong tapang ng dalawang ordinaryong tao na ipahayag si Kristo sa kabila ng matinding oposisyon. Alam natin ang pagkakakilanlan ng dalawang taong ito, sina Pedro at Juan, paulit-ulit naman po from last week. Walang pinag-aralan, hindi edukado, hindi kapansin-mansin, unremarkable sa Ingles. Napaka-ordinaryong mga tao na nakaharap sa kataas-taasang konseho ng Israel, ang Supreme Court of Israel. Ganun po kataas yung kanilang kaharap. Dala lamang ang paniniwala sa kanilang nalalaman at nasaksihan tungkol kay Kristo. Yun lang po ang armas nila, kung iisipin niyo po. Buong tapang silang nangaral tungkol sa ipinangakong Mesiyas na muling nabuhay mula sa patay, ang batong panulok at tampok na bato na itinakwil ng mga tagapagtayo, di ba? The cornerstone that the builders rejected, na pinatay ng mga pinuno. Nais ng mga Sanhedrin na sila ay patahimikin, ito po binasa natin kanina, ngunit hindi nila mapigilan ang kanilang sarili sa pagsasalita tungkol sa mga bagay na nakita nila at narinig. Nakita rin po natin, ang Sanhedrin ay natatakot sa mga tao, partikular sa mga Roma, ngunit sila Pedro at Juan ay sa Diyos lamang natatakot. Tanong po siguro, paano ito naging posible? Diba? How was this possible? Saan nanggagaling yung kanilang tapang? Saan nanggagaling yun? Wala silang formal na edukasyon, walang impluwensya, walang katanyagan, o mataas na katayuan sa lipunan. Ngunit isang bagay ang napakalinaw. Ang mga taong ito ay nakasama si Jesus. Ang mga taong ito ay nakasama si Jesus. Sinusunod nila si Jesus at tinutularan ang kanyang halimbawa. Sinasambit nila ang mga salitang ipinagkaloob sa kanila ng banal na espiritu. Ang pagkilala kay Jesus at pananatili sa kanya, ito ang naging dahilan kung bakit sila naging kakaiba at katangi-tangi. Isang puwersang gagamitin ng Diyos upang baguhin ang mundo magpakailan paman. Ito po ang ating balangkas o outline sa araw na ito upang maging gabay lang po natin sa ating pag-aaral. Una, karaniwang tao, taglay ang totoo. Ikalawa, makapangyarihang tao, takot sa totoo. Ikatlo, takot sa Diyos o takot sa tao. Ang tanong, alin ka dito? Simulan na po natin. Tumungo na po tayo sa unang bahagi, karaniwang tao, taglay ang totoo. Verse 13, na makita nila ang katapangan nila Pedro at Juan, at na malamang sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga karaniwan lamang, ay namangha sila at kanilang nakilala na sila'y mga kasama ni Jesus. Ang bungad pa lang po sa atin, ang Sanhedrin, ang pinaka at kanila pong pinagmamasdan ang kumpiyansa, ang katapangan ni Pedro at Juan. Sa simula po, makasaad po diyan. At ito po actually, katuloy po ito. Ang pinagmumulan po nito ay yung sinabi ng mga apostol na ito sa mga gawa, chapter 4, verse 11 and 12, doon nakaraang linggo, tinalakay na po natin yan. Tinutukoy po nila si Jesus, sinasabi po nila si Jesus, ang chief cornerstone, di ba po sinasabi po nila ron, na tinanggihan ng mga tagapagtayo, dapat po sila po yun na magtataguyod na si Jesus ang chief cornerstone, pero kanila po itong ni-reject, tinanggihan po ng mga tagapagtayo dapat ng mga religious leaders. Buong tapang na ipinahayag ni Pedro, si Peter po pinahayag niya na si Jesus ang ipinangakong Mesiyas, Mesaya, at walang kaligtasan sa kahit kanino man
sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na siyang paraan upang tayo ay maligtas. Si Jesus lamang. Mga Gawa, Kabanata 4, talata 12. Napakatapang ni Pedro at Juan para sabihin yan. Tandaan po natin na sila ay, ito po, pagdating po sa puntong ito, tandaan po natin na sila ay actually nakapagpalipas na po ng isang gabi sa kulungan. Kinulong na po sila, tandaan niyo po. At ngayon po, sila po, kinakausap po sila po ay nasa gitna ng mga makapangyarihang leader ng Israel. Di ba? Hindi lang po yun. Itong mga taong to ang mismong nagpapatay kay Kristo kailan lamang. Di ba? Nung time na yon. Ito po yung bahagi po ng konteksto. Ano po? At ang kanilang giting at katapangan, ano po ito sa salitang Griego, paresia, hindi po fariseo, paresia. Ang ibig sabihin po nito ay ang malayang pagsasalita at pagpapahayag ng lahat ng walang takot. Yun po yung boldness, yung confidence, kung meron po kayong mga English Bibles dyan, ano? At ito ay nagbibigay ng kalituhan at bagabag sa Sanhedrin. Iniisip po nila, paanong nagkaroon ng tapang at lakas ng loob ang mga ordinaryong mga taong ito upang sila ay magpahayag ng ganito sa atin. So may halong pride na rin po, no? Napakababang tao pero napakalakas ng loob upang sila ay magsalita ng ganyan sa atin. Ang taas ng confidence, ano po? Katakataka para sa kanila, no? Ang tanong po, bakit at papaano? So perplexed po sila. Sila po ay may kalituhan, ano po? Sa isip ng mga Sanhedrin, ang mga apostol na ito ay walang pinag-aralan. Hindi bahagi sa Big Three, mga Sadduceo, Pariseo, at mga Essenes. Ano? Salita pong Griego, sila po ay agrammatos. Yung mga apostol, ano po, walang pinag-aralan, no read, no write, sa paningin ng mga Sadduceo, Sanhedrin. Isang pahayag na actually po ay hindi po particularly tama. Kasi po, makikita po natin na si Pedro at Juan ay hindi naman po sila tuwirang no read, no write. Sa makatuwid nga po ay sumulat po sila ng kabuoang 7 na libro, na aklat, at mga liham, ano po. Sinasabi nga po sa komentaryo sa Net Bible na nabasa ko po, na sila Pedro at Juan ay hindi mangmang dahil nung panahon po na yun ay meron pang kalahatang literacy sa buong Israel dahil laganap po ang mga paaralan sa sinagoga. So meron po silang universal literacy within Israel. Hindi lang po yan, alam po natin na sila Pedro at Juan ay alam nila ang lumang tipan. Diba po? At kanilang inaabangan ang mga propesiya ng Mesiyas. Sa makatuwid po, sila Pedro at Juan ay hindi mga mangmang. At ang salitang agrammatos ay tumutukoy sa kawalan nila ng formal na pagsasanay sa ilalim ng mga rabay. Kaya naman sa pananaw ng mga Sanhedrin, particularly mga Sadduceo, si Pedro at si Juan ay hindi qualified. Wala daw po silang karapatan na magpaliwanag at magturo ng kautusan sa publiko. Yun po yung problema. Sinasabi po nila practically kay Peter and John, hindi kayo abogado, hindi kayo mga kinikilalang eksperto sa Old Testament scripture. Yan po yung sa unang part. Isipin niyo rin po ito, nagmumula ang pagtutol at mapanghamak na pagtrato ng mga Sadduceo kay Pedro at kay Juan dahil sila ay tiga Galilee. Sila po ay mga promdi. Tandaan po natin na ang Jerusalem ay ang sentro, kung nasa po nakabase yung mga kapangyarihan ng Sanhedrin, ang Jerusalem po ang sentro ng kapangyarihan sa Israel. Ang kabisera ng political at spiritual power ng Israel. Samantalang minabaliit po nila ang Galilee. Totoo naman po, sa probinsya po ang Galilee, sila po ang nasa sentro. Itinuturing po nila na ang Galilee ay isang rehiyong atrasado. Magaspang ang pamumuhay ng mga taong naroroon, hindi edukado, hindi sila kasing cultured ng mga tao sa Jerusalem. Ngayon sila yung nagtataka na yung mga Sanhedrin po. Sabi nila sa Acts
2 verse 7, nandyan yata po yan. Sabi po nila, tignan ninyo, hindi ba mga Galilea ang lahat ng mga nagsasalitang ito? Actually po, hindi po kasi ma-deny ng mga Galileans na sila, itong dalawa pong apostol, na sila ay tiga Galilee. Kitang-kita ang evidence. So, genuine Galilean, halatang-halata. Halatang-halata. Last week, ang problema, nung nakaraling ko po dito, ang problema ng mga Sadduceo ay ang pag-aaral na muling pagkabuhay ni Kristo. Ako pa naalala niyo po. Problema nila yung teaching of the resurrection. Ngayon naman, ang problema nila ay kung sino ang nagtuturo ng resurrection. Itong mga Galileans, itong mga prompting Galileans. Let's go back to verse 13. Na makita nila ang katapangan nila Pedro at Juan at nang malaman sila yung mga taong walang pinag-aralan at mga karaniwan lamang, ay namangha sila at kanilang nakilala na sila ay mga kasama ni Jesus. Hindi lamang po na itong Galileans na ito ay agramatos, hindi edukado, may isa pa po silang ginamit na salita diyan sa verse. Ang sabi po diyan ay sila ay, sa English po, untrained. Untrained po. Actually po sa Griego po, dito po mga karaniwan lamang. Actually po may mas maganda po yung salitang Griego. Ang salitang Griego po, ang description sa kanila, ay sila ay mga idiotes. Sila po ay mga idiotes. Yung salitang idiotes po ay mayroong descendant, may ano bang descendant sa Filipino? Meron siyang, may salita siya sa Ingles. Nakapares din yung katunog, pero hindi ko na po sasabihin, alam niyo naman po kung ano po yung tinutukoy ko. Ang ibig sabihin naman po noon, pero hindi po kasi siya eksaktong swak po sa idiotes. Hindi po siya swak idiotes. Kasi po, sa Ingles, ang ibig sabihin lang po ay kakulangan sa natural na kapasidad sa pag-uunawa. Di po ba? Pero po sa Griego, salitang Griego, ang idiotes ay simpleng nagre-refer lamang sa isang common, pangkaraniwan, na ordinaryong tao kung ihahambing sa isang decorated public official na ang tawag naman po ay arkon. So kung sila po, mga apostol, dahil sila ay common people, ordinaryo, sila po ay idiotes, at yung mga Sanhedrin naman po, sila yung mga arkon. So basically po, nakikita natin ano yung mga sinasabi at nakikita ng mga Sadducees habang sinasabi po nila to, untrained, uneducated. Hindi nila dumidistansya sila kay Pedro at Juan. Sinasabi nila, kayo yung idiotes, kami yung arkon, kami yung cream of the crop ng lipunan. Pero kung isipin niyo po, sa harap ng tao, sa mata ng mundo, tama naman po, itong mga elite na mga ngaral at mga thinkers, sila po ang nakatataas. Yeah po. Pero isipin niyo po, sa harap ng Diyos, sino po yung ignorante dun sa dalawa? Yung idiotes o yung arkon? Yung arkon na nag-reject kay Kristo? O yung mga idiotes, mga ordinaryong apostol na yumakap sa krus at naniwala kay Kristo? Sabi po rin sa talata, yung mga Sadducees were namangha, amazed. They were amazed, Tingin ko po, lahat na po ng forms of amazement, lahat na po ng pwede nating masabi sa pagkakamangha, kasama na po yung namamangha na parang may nangungutya, po. Pero po, mapapansin ninyo, sa wakas, kanilang natuntun kung saan nanggagaling yung boldness, yung confidence ng dalawang apostol na ito. Bakit? Kung saan po nanggagaling yung kanilang pagiging, yung tapang po nila, The Sanhedrin finally made the connection. Nakita na po nila at kanilang naintindihan na ang mga taong ito ay kasama ni Jesus. They made that connection, kaya sila ganyan, dahil kasama sila ni Jesus.
paano po? Kung paano po sila mangusap, ano po ang kanilang sinasabi, paano po namuhay si Kristo, nakukuha po nila. Hindi lang po yun. Ngayon po, dito po sa puntong ito, sa Acts 4, sila po ay nakapag-perform po ng miraculous healing doon po sa lame beggar, ano po? Sa pamamagitan ng kanilang Panginoong Jesus. Ano po? By this time nga po, acknowledged na po si Jesus bilang Lord of thousands in Jerusalem in a matter of days. Ang bilis pong lumago ng iglesia nung panahon nito. And kahit pa po gusto man ng Sanhedrin na ibagsak, na i-put down si Peter and John, si Pedro at Juan, ng mas madiin, hanggang po sila ay saktan, o maybe po, baka po pahabain pa natin yung pag-aresto sa mga to, hindi po nila magawa. Hindi po nila magawa. Bakit po? Ba't nila magawa dito? Kasi napakapangyarihan naman nila. Ano ba't nila magawa? Dahil po may Exhibit A. Tandaan niyo po yung lame beggar na hindi po na nakakalakad ng 40 taon. Actually po since birth po. Sila po, makita po natin yun sa verse 14. Sa verse 14 po. At yamang nakikita nila ang taong pinagaling na nakatayong kasama nila ay wala silang masabing pagtutol. Yung pangangaral, so yung pilay na kanila pinagaling, nakita po nila nakatayo kasama ni Pedro at Juan. Yung pangangaral, yung preaching, pwede nilang isuppress, pwede nilang pigilan, pero po yung healing, yung mirakulong nangyari, hindi nila may pagkakaila. Dahil po, nandun po mismo sa harapan nila yung pruweba. Ano po? Hindi po nila mapapagkaila dahil nandun po yung tao nakatayo sa harap nila. Ano po? At iyon po yung pinakamalakas na affirmation na patotoo na ang Diyos ay kasama nila Pedro at Juan at hindi nila. Yung pinagaling po na lame beggar ay kasama nila, nakaslagay po dyan, nakatayong kasama nila. Pansin niyo po, ang ganda po ng pagkakasulat, hindi po nakaupo. Siguro kayo man din po, kung 40 taon kayo nakaupo at nakahiga sa sahig, hindi na rin po kayo uupo ulit. So nakatayo po siya dyan. Actually po, kasakto namin po sa Kabanata 3, ang sabi po doon ay siya ay tumatalon. Siya ay tumatalon. Yan, siya ay lumukso, tumayo at nagpakalakad-lakad. Dito po sa ating passage, hindi po siya umuupo, katayo lang po siya. Sa sobrang excitement po siguro. Sinabi po yan ni Peter, kaya po siya tumayo, kaya po siya napatayo. Sinabi ni Peter, sa pangalan ni Jesus, lumakad ka. Sa pangalan ni Jesus. Yan po ay naging malaking problema sa mga Sanhedrin. Dahil po ito ay isang bagay na hindi nila magagawa. Yung totoong pagpapagaling, yung totoong mirakulo, at ginawa po nila ngayon, sila po ay nag-call for a time out. Recess muna. Sila-sila muna ang mag-uusap. Peter, John, at mga kasama ninyo, lame beggar, labas muna kayo. Kami muna ang mag-uusap. At tutungo na po tayo sa ating ikalawang bahagi, yung pagpupulong-pulong ng mga makapangyarihan. Makapangyarihang tao, takot sa totoo. Verse 15. Kaya't kanilang inutusan sila na umalis sa kapulungan, samantalang pinag-uusapan pa nila ang pangyayari. Nag-meeting po muna sila, pinalabas po muna yung mga ibang tao. Yung makapangyarihang Sanhedrin, sila na po yung pakiramdam nila, sila na nauusig. Hindi na po nila alam kung ano yung kanilang gagawin. Di po? Sabi po nila dyan, anong gagawin natin sa mga taong ito? Meron na po ditong kapansin-pansin din na sana ay ating makita. Nakuha ko po ito sa isang Scottish scholar and theologian na si F.F. Bruce, kung kilala niyo po siya. At ito po ang kanyang pinoint out po, na pansinin niyo po na yung mga Sanhedrin, hindi po nila sinabi na yung resurrection
ay hindi nangyari. Hindi po nila sinabi yun. Ang sabi lang po nila, huwag niyong pag-usapan. Huwag niyong pag-usapan. Isipin niyo pong mabuti, ang Sanhedrin, particularly po yung pinakadominanteng grupo doon, yung mga Sadduseo na nagkokontrol ng council, na umuusig na matindi against the resurrection, at ino-oppose po nila lahat po ng patungkol sa eternity. Ano? Sila po kasi ay, ang mga Sadduseo po, sila po ay all about the physical, yung material na world. Ano po. Masasabi nyo nga po, sila po siguro yung pinakaunang advocate sa best life now, ano? Hindi po Joel Austin. Sila po talaga dati material na physical na. Ano po. Ganun po yung kanilang pinahahalagahan, ang kanilang pananaw. Kung ganun po sila, at sila po ang nagkocontrol ng council, isipin nyo po, dapat po, nasabi na nila na yung resurrection ay isang kasinungalingan. Pwede po nilang sabihin yan eh. Di ba po? Pero hindi po nila ginawa. Di po? Dahil hindi nila pwedeng gawin, dahil yung resurrection talagang nangyari. Pansinin niyo po, hindi sila pupunta sa argumento dito, dahil po, hindi malabo po. Hindi nga po nila ma-implicate o hindi man lang po nila masabi sa mga apostol sa puntong ito, na itong mga apostol na to, yung mga mabababa at ignoranteng mga disipulo ni Jesus, sila ay nagnakaw lamang ng katawan ni Kristo, no? And therefore, walang resurrection na nangyari. Di ba po? Yung mga Sadduseo, maaari po nilang ipagsigawan yan sa mga tao, hindi po ba? And palakihin yung ganong storya, no po? At kung isipin niyo po, kung nagawa po nila yun, successful sila, tapos na po yung Jesus Resurrection Movement, wala na po yun. The spread of the gospel, paglaganap ng ebanghelyo, natapos na po dito sa Acts 4. Kung pinasok lang po nila yung argumentong iyon. Ngunit kung isipin niyo po, paano po gagawin ito nung Sanhedrin samantalang sila ang nag-request na magpalagay ng mga Romanong sundalo, Roman soldiers. Sila po ang nagpaposte doon po sa labas ng tomb. Sa labas ng tomb ni Kristo, di ba po? Kung saan po siya nilibing, saan po siya inilagok, para po siguraduhin na walang makakapasok, walang makakalabas, walang makakapagnakaw ng katawan ni Jesus. Po? Makikita niyo po yan. Wala po sa slide. If you want to read back po, Matthew 27 and Matthew 28. So hindi po nila masabi na ang resurrection ay hindi nangyari dahil po nangyari. Hindi lang po nila at hindi po nila ma-refute po. Ano? Ang magagawa lang po nila ay mag-issue ng isang order na hindi kayo pwedeng magsalita patungkol kay Jesus. Sabi po ng early church father na si John Chrysostom, ito po yung kanyang obserbasyon po dito po sa passage natin ngayon. Sabi po niya, yung mga Sanhedrin daw po ay lito. Lito po sila. Yung mga apostol ay napakasaya. Sila ay nagagalak. Samantalang yung mga Sanhedrin ay natatakot na sabihin kung ano ang kanilang naiisip. Ayaw nga po nila sabihin. Sinasabi nila, tumahimik lang kayo. Yung mga apostol, nagsasalita, malayang nagahayag. Yung mga Sanhedrin, hindi. Di ba po? Ang tanong po ni Chrysostom, sino ngayon ang nagagapo? Baliktad na po ang sitwasyon. Aside from the resurrection, may isa po silang problema. Yung Sanhedrin, may isa po silang problema. Para nga po sa kanila, malamang ay ito ay mas malaking problema. Hindi po nila ma-deny yung miracle na yung pagpapagaling na dinescribe ni Luke po dito nakapansin-pansin Kasi po alam po ng buong Jerusalem, kilala po nila yung tao na pinagaling. Diba po? Ito pa po, wala pong batas na against wala pong batas na nagsasabi na hindi ka maaaring gumawa ng kabutihan. Problema po 'yon. Matindi pa po, nandun po sa passage natin, buong Jerusalem nakita kung anong nangyari. Legit, totoo siya.
Makita po natin yan sa Acts 3:10. Kung may physical po kayong Biblia, atrasan po kayo ng konti, nasa Acts 3:10, undeniable, real miracle, supernatural healing, nangyari po siya. Hindi po nila ma-deny yun. At buong sangkatauhan ng Jerusalem, alam po yun. Kaya po ginawa nila, they just did the best that they can given the situation. Wala silang magawa. Verse 18, pinabalik nila sila, kaya't sila'y pinatawag nila at inutusan sa anumang paraan ay huwag na sila magsalita at magturo sa pangalan ni Jesus. Huwag kayo magsasalita, huwag kayo magtuturo sa pangalan ni Jesus. At alam niyo naman po kung paano tumugon, ano ang naging reply ni Pedro at ni Juan. At ito po ang ating ikatlo at huling bahagi. Takot sa Diyos o takot sa tao. Ngunit sa verse 19 po, ngunit sumagot sa kanila si Pedro at si Juan, kung matuwid sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo, sa halip na sa Diyos, kayo ang humatol. Yung sagot po ni Pedro at ni Juan dito ay actually po isang sagot sa isang tanong na makikita natin all throughout Scripture, all throughout church history. Kanino ka natatakot? Sa Diyos o sa tao? Sino ang minamahal mo? Ang Diyos o ang mundo? Sino ang pinaglilingkuran mo? Ang Diyos o ang pera? Ang ambisyon? Actually, kung isipin natin, similar choice po na binigay kay Shadrach, Meshach, and Abednego. Kung alam niyo po yung kwento nila. So, hindi ko alam ang Filipino. Pero kilala niyo po sila, di ba? Yung mga kasama ni Daniel, di ba po? Sa Daniel 3, sinabi po sa kanila, bow down to King Nebuchadnezzar or ipapatapo namin kayo sa apoy. Di ba po? Yung thrown into the fire. Alam niyo po yung kanilang naging tugon. Ganyan din po kay Daniel, mas minabuti pa po niya na ipatapo na lang siya sa lion's den. Di ba po? Sa mga leon. Ipatapon sa mga leon. Kaysa sundin niya ang isang royal decree na galing sa hari. At ang royal decree po noon was para po kay Daniel na manalangin kay Darius na kanilang hari at tumigil sa pananalangin sa Diyos. Nataalala ko rin po dito po sa kwento ni Pedro at Juan, yung storya po ni Martin Luther sa Augsburg sa Germany po, 1598. Tinethreaten po siya, binabalaan po siya nung sugo, actually ng Santo Papa po ng Roma, no? Nagpadala po ng sugo, siya po ay binabalaan dahil sa kanyang pag-expose po doon sa errors po ng church in Rome, ano po, dun sa 95 Theses, kung familiar po kayo. Ito pong sugo po ng Santo Papa, binalaan si Martin Luther, na kapag hindi ka tumigil, Luther, magdudusa ka, at yung mga kaalyado mo, yung mga tagasunod mo, iiwanan ka. Yung po, yung babala. Mas malalim pa threaten sa kanya. Yung pag-threaten po sa kanya, magsasuffer siya, iiwanan siya. So tinanong po siya nung envoy, tinanong si Luther, so saan ka pupulutin? Saan ka pupunta ngayon, Luther? Sabi ni Luther, well, sabi niya, eksaktong-eksakto, kung nasaan ako ngayon, ligtas sa kamay ng Panginoong Diyos. Hindi ako matitinag, dito pa rin ako. Sabi din po ng si John Knox, isa pong Scottish reformer, description po ito sa kanya, na sa harap ng persecution, sa labis ng kanyang pagkatakot sa Diyos, ay hindi kailanman siya natatakot sa sinumang tao. Ganun po eh. Ganun po. Mataas po ang kanyang pagkatakot sa Diyos versus sa takot niya sa tao. Si Apostol Pablo, kilala niyo po si Apostol Pablo, hands down po ang pinaka-nagdusang apostol. Bragging rights po na yan eh. Di ba po?
Makita po natin yan sa 2 Corinthians 11, 24 to 27. Later po kung siya yung daanan, yung listahan niya. Ano po. Dinetail po niya. Siya po ay binugbog, pinagbabato, pinakulong, na shipwreck. No? Lagi po siyang exposed po sa iba't ibang dangers. Ano po. Sabi po niya, kahit pa napakahaba ng listahan ng kanyang pagdurusa para sa Ebanghelyo, towards the end of his life, yung may liham po siya kay Timoteo, at ito po ang kanyang sinabi. Very confidently, he told Timothy, 2 Timothy po, at dahil din dito ako'y nagdurusa ng mga bagay na ito, gayon may hindi ako nahiya sapagkat kilala ko ang aking sinampalatayaan at ako'y lubos na naniniwalang may ingatan niya ang aking ipinagkatiwala sa Kanya hanggang sa araw na iyon. Sa English po, I know whom I have believed. Kilala ko ang Diyos na aking pinagkakatiwalaan. And marahil po, alam niyo po yung, di ko familiar po kayo yun sa Fox's Book of Martyrs. Isa pong libro po ito. Ay, nakalimutan ko po, ang author po ay si Fox, kaya nga po Fox's Book of Martyrs. Kalimutan ko yung kanyang first name. Dinidetalye po niya, naglista po siya ng mga listahan ng mga persecutions at pagdurusa po ng mga Kristiyano throughout history. Kasama na po yung mga apostol. Actually po, sinulat ko po dito kung paano po, ayon po sa libro, no, kung paano po namatay ang mga apostol. Ito po. Unang-una po si Pedro, si Peter. Kung alam niyo po, he was crucified upside down. Pinako po siya. Sabi po niya, huwag niyo akong ipako kagaya ng aking Panginoon, ipako niyo ako ng pabaliktad. Pinako po siya pabaliktad. Si Andrew naman po, pinako din po siya, X-shaped cross. Pasensya na po, medyo maliit. Si James naman po, si Santiago, na anak ni Zebedee, pinugutan ng ulo. Si Juan, nakasama ni Pedro dito sa ating talata, hindi po siya namatay ng kagaya sa kanila, pero siya po ay itinapon sa isang, langis na kumukulo. Prinito, salamat. Prinito po si John, pero nabuhay po. Hindi ko po alam kung magrereklamo pa si Pedro, no? Pero prinito po siya, no? Pero nabuhay po siya, nakasurvive siya. At siya po ay namatay of old age matapos po niyang sulatin ang Revelation. Si Philip po, crucify, pabaliktad. Si Thomas, pinatay sa pamamagitan ng spear. Ano ba spear? Sibat. Si James, anak ni Alphaeus, tinapon mula sa pinakataas ng templo, kaso nabuhay, pinugbog pa, kaso nabuhay, binato, tas pinatay using a club, pinalo po. No? Simon the Zealot, si Simon po ay crucify at hinati sa dalawa. Si Thaddeus or si Jude, crucify, tapos pinatay po sa magitan ng axe. Ano bang axe? Tabak? Palakol. Salamat po. Si Matthias po ay binato at matapos noon ay pinugutan ng ulo. Isipin niyo po, no? Paano mo magagawa ito? No? Actually, yung explanation po ni Pablo, napakasimple po. Kilala po nila ang Diyos na kanilang pinagkakatiwalaan. They know the God whom they believed. At sila po ay pinatay dahil mas natatakot sila sa Diyos higit sa tao. Eksakto po doon sa sinabi po ni Pedro at John, doon sa verse 19 and 20, pupunta po tayo sa verse 9 at 20, for we cannot stop speaking, no, about what we have seen or heard. Verse 20 po. Sapagkat hindi maaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Hindi namin mapigilan ang aming sarili. No po, basically sinasabi po nila, nakita namin si Kristo sa krus, sa kanyang mga huling sandali. Nakita namin si Kristo na nabuhay muli. Nakita namin siya physically alive, nahawakan namin ang kanyang mga kamay,
nakita namin yung kanyang gilid, nakita namin ang kanyang buhay, ang kanyang kamatayan, at pagkabuhay na muli. Narinig namin ang pagtuturo ni Kristo at kanyang tinuro na walang sinumang maliligtas kundi sa pamamagitan ni Kristo, walang kahit na isa. No? Isang pangalan lamang at yan ay sa pamamagitan ni Jesus. Acts 4:12. Kung isipin niyo po, tapang na declaration coming from itong grupo po na actually, isipin niyo po, napakatatakutin po ng grupo na to. Di ba po? A few, weeks po before, kung isipin niyo po, or a few times, nakalipas lang po, hindi pa po tumatagal, sila po ay, kung naalala niyo, nung inaresta si Jesus, ano pong ginawa nila? Nagtago. Nagtakbuhan po sila. Takbuhan sila. Dininay nila. Okay? Wala silang kinalaman kay Kristo. Nagtago sila, nilak nila yung kanilang sarili sa upper room. Nalala niyo po, takot na takot po sila para sa kanilang buhay. Natatakot po sila, basically, na kung ano nangyari kay Kristo, gagawin din sa kanila. Pero nakita niyo po yung listahan kanina. Nagkaroon po ng isang supernatural na transformation matapos na nakita nilang si Kristo ay buhay. Si Kristo ay buhay. At sila ay in-empower ng banal na Espiritu. At ngayon nakikita natin sila nagpro-proclaim walang takot kung ano ang kanilang naranasan, ano ang kanilang naramdaman, ano ang kanilang nakita, ano ang kanilang nadinig. Hindi po ba't yan ang textbook definition ng kung ano ang pagiging witness? Ang pagiging patotoo kay Kristo? Ang bawat isa po sa atin ay isang witness para kay Kristo. Wala pong exception. Lahat po tayo. Hindi po siya reserved para sa mga spiritual elite. No, hindi po siya para sa mga gifted lang na kapatiran, yung mga meron lang ministry assignments. Hindi po. Ito po ay para sa bawat isang mananampalataya na naririto. No, makikita po natin sa Matthew 28, Acts 1:8. Ito po ay isang natural consequence. O ano po yan, pag-overflow lang po kung ano ang pagkakakilala ninyo kay Jesus. Marami po tayong kilala, marahil ay isa na po tayo doon. Nakaka-encounter po tayo ng mga tao na mahilig sa K-pop, mga K-drama, di ba po? Hindi ko pa alam kung sino silang kausapin. Iba mahilig sa kape, mahilig sa pelikula, mahilig sa mga aso. Pag natabihan niyo po yung mga yan, hindi ko po alam kung sino silang kausapin. Kasi po, tuloy-tuloy lang po yan, pag-uusapan niyo lang po kung ano yung nasa sa puso at nasa sa isipan nila. Puro K-pop po yan. Puro po K-drama yan. Puro po aso yan. Ano po? Tanong niya nga po ang mga diehard, meron po mga LeBron fans dito? Kayong umaga meron. Tanong niyo po yung mga diehard LeBron James na mga fans. Ano po? Kahit po tanong niyo, napakasimpleng tanong lang po. Kunwari, sabihin niyo lang po, ano nga ba ang height ni LeBron? Hindi lang po height ang bibigay sa inyo. Ibibigay niyo po lahat-lahat na hindi niyo na kailangan marinig. Ano po? Di po, sasabihin niya po na, hindi lang po yun. Marahil po itong taong to ay may nakabili na ng bagong LeBron James Sixers na damit. Ano po? Meron din po siyang brand new na cap, Sixers cap. Marahil din po sa kanilang sasakyan. O baka po kahit sa kwarto, sa salamin, nakasulat na po ron, LeBron is GOAT. Lahat po na patungkol kay LeBron, alam po niya. Ano po? May nakita nga po ako dito sa simbahan, mga few months ago po, na naglalaban pa yung Knicks at Spurs. Ano po? May mga nakasuot pa po dito ng mga Wemby jersey. Alagay sa likod, Wemby, ano? Hindi ko na po sila pangangalanan, pero po, ganun po yung affinity ng mga tao sa mga kanilang kinagigiliwan. Ano po? Pero isipin po natin, hindi po ba dapat ganun din tayo kung sinasabi natin na tayo ay die-hard followers ni Kristo? Hindi po ba dapat si Kristo ang namumutawi sa ating mga labi? No? Pag kami nakatabi tayo, kikwento natin si Kristo sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating mga katrabaho, sa ating mga kaklase. No? Yung mga taong nilagay ng Diyos sa ating paligid, hindi po ba dapat yon si Kristo ang ating ikinikwento kung ano ang ating alam tungkol kay Kristo,
kung anong ating narinig, kung anong ating nakita, di ba? Kung anong ating na-witness, kung ano ang ating pananampalataya pagkakilala kay Kristo. Si Pedro at si John, si Juan, kinukumbine ko na, no? Si Pedro at si Juan, di po sila mapigilan na magsalita tungkol kay Kristo. Yan po. Kahit pa po sinabihan sila na tumigil, kahit po sila ay tinakot, at dumating na nga po, inaresto pa nga po sila. No? Sa verse 21 po, nakalagay po dyan, ito po wala na po magawa yung Sanhedrin. Nakalagay po dyan, pagkatapos na muling, mas maganda po pala kung nababasa ko pagka malayo, pag Salamira, reading glasses. Pagkatapos na muling bigyan ng babala, kanilang hinayaan silang umalis na walang nakitang anumang bagay upang sila'y kanilang maparusahan dahil sa mga tao, sapagkat niluluwalhati nilang lahat ang Diyos dahil sa nangyari. Diyan po sa talatang yan, actually final 2 na po ito na verses natin ngayon. Ano? Meron po tayong dalawang titignan na bagay na ikukonsidera po natin, bakit sila pinalaya? Di ba po? Bakit po sila pinalaya? Una, nasabi na po natin kanina, wala pong magawa yung Sanhedrin dahil wala po silang violate na batas. Po yung una. Wala pong batas laban sa pagpapagaling ng lame beggar kanina. No po? So wala pong choice yung Sanhedrin, yung council, kundi, kasi hindi po nila pwedeng i-punish sila for doing good. Wala pong legal o spiritual basis for them to do that. Ano po? Yun po yung una. Second, nandiyan din po sa ating talata kanina, takot po yung mga Sanhedrin sa mga tao. Takot po. Pero isipin niyo, bakit sila takot-takot sa mga tao? Sila pinakamakapangyarihan, ano po? Takot sila, kasi po alam ng buong sangkatauhan, ano po? At yung mga Sanhedrin po kasi, parang sila yung tagapamahala ng Israel, pero meron po sila mga oppressors, yung mga Romano. No po? Pero po, binibigyan po sila ng laya na mamahala as long as hindi nagkakagulo ang mga tao. So kanila pong pinoprotect po yung kapayapaan at all costs. Kahit anong mangyari, di pwede magkagulo. Di pwede magkagulo. Problema po, yung Sanhedrin, isipin niyo po, sila po yung experts pagdating sa batas, pagdating sa salita ng Diyos, sila po dapat yung experts. At sigurado po, alam po nila yung messianic prophecy sa Isaiah 35. Yung sinasabi po ron, yung restoration of all things. Actually, nakalagay po doon, sorry po, wala po akong Tagalog version po dito. Yung lame, yung pilay po, will leap like a deer. Paki-translate po, yung pilay na nagmamalimos ay tatalong parang usa. Galing niyo po, parang usa. Nakalagay po yan, kung gusto po tignan, Isaiah 35:6, mamaya po, daanan niyo po. Dapat po, hindi lang po dapat. Sigurado po ako, them being experts of the law, alam po nila yan. Alam po nila yan. Kaya alam po, itong mga rulers na ito, again, banggit ko po kanina, they were preoccupied. Ang kanilang pinagkakaabalahan ay yung kanilang political survival. At yung kanilang dinedefend, yung kanilang bankrupt na spiritual authority. Iba pinagmamalaki nila Di ba? Kami ang otoridad. Di po? But again, isipin niyo po, hindi po sila actually natatakot sa Diyos. Takot po sila sa tao. Lalong-lalo na po yung mga tao na nasa Roma. Di po? Kaya po sila natatakot nga po na baka biglang may sumiklab na revolusyon, mag-riot yung mga tao kapag may ginawa sila kay Pedro at kay Juan dito sa Acts 4. Kaya nga po, kailangan nila silang palayain. Yan po ang nakakalungkot na realidad tungkol sa Sanhedrin. Sipin niyo po, they were confronted with the truth. Alam nila ang Old Testament scripture. Andito mga apostol, minamatch, sinasabi, ito yun, ito yung fulfillment. Kaya po, nakaharap sila sa katotohanan, nakita lang katotohanan, nabanggit sa kanilang katotohanan, pero ni-reject pa rin nila yung promised na Messiah. Isipin niyo rin po, same thing with Pilate, kung alam Pontius Pilate. Si Pilate po, encountered the truth, but missed Christ just the same. Parehas din po. Nakaharap ang katotohanan,
na-miss yung katotohanan. Ang nakakalungkot po, mas nakakalungkot po ito. Maaring meron dito sa atin, parang ganun din po sa Sanhedrin, sa mga miyembro ng Sanhedrin at kay Pilate. Nakaenkwentro ng katotohanan, ngunit na-miss pa rin si Kristo. Maari po hindi natin nare-reject si Kristo upfront, sinasabi natin, naniniwala ako. Pero po, baka po, chine-check lang po natin yung tick box. Okay, church, check. Check. Nawa po, magkaroon po tayo ng heart check ngayong umaga. Hapon. So, babalik po sa text. Habang yung mga tao, sinasabi po dyan, habang yung mga tao ay gino-glorify ang Lord dahil dun sa miracle, di po. Yun nga po, yung lame beggar. Hindi ko po kung alam niyo po, yung lame beggar po ito, ano po siya ganun na po siya since birth. Ganun na po siya since birth. Kaya nga po sikat na sikat siya, kasi laman po siya ng templo. Di po, laman siya ng templo. Kilala siya Kaya po, hindi po mapapagkaila yung miracle. Pero yun nga po, ang nakakalungkot doon, yung mga Sanhedrin, kahit nakita na nila yung miracle, actually minamanage po nila yung sitwasyon, minamanage nila yung mga tao, minamanage nila yung optics, kung ano makikita ng Roma dito sa sitwasyon na ito. At nag-aantay lang po sila ng tamang pagkakataon upang kanilang usigin, pabaksakin itong grupo na ito. Itong grupo ni Jesus. Itong grupo ng resurrection. Ngayon po, kung iniisip niyo po, na yung verse 21 ay isang indikasyon ng isang kakaroon sila ng maybe peaceful compromise, yung Sanhedrin, kasama ng mga naunang mananampalataya ni Kristo, makakaroon sila ng compromise, tapos pakakawalan sila, tapos magiging banayad na yung kanilang relationship. Actually po, hindi po ganun ang nangyari. Makikita po natin sa ating pag-usad sa mga gawa, pabigat na po ng pabigat ang mga pag-uusig at paghihirap. Isa pong bagay na ating dapat matutunan, ang pag-uusig ay expected sa ating mga mananampalataya. Hindi lang po siya expected, ito pa po ay mag-progress. Kagaya po ng nangyari sa kanila dito. Magsisimula po siya sa intimidation. Ginawa po sa kanila lahat nagsimula sa intimidation, exclusion, cancellation. Tapos po, meron sa kanilang gag order meron po sa kanilang utos na huwag kayong magtuturo, huwag kayong magsasalita patungkol kay Jesus. Yan po. Hindi po doon natigil, gaya po ng sinabi ko, nag-escalate po yan ng matindi. Pagdating po natin sa Acts 5, pagdating po natin sa Acts 5 po, binugbog na po sila. No? Hindi lang, bugbog kulong. Dito kasi kulong lang, takot-takot di ba? Doon Acts 5, bugbog kulong na. Pagdating na Acts 7, pinatay na si Stephen. Ano ba Stephen sa Pilipino? Stepan. Naging basketball ulit. Naging 7 Korean. Steban. Pasensyahan niyo po. Steban. Ang punto ko lang po, nag-escalate po siya. Pero again po, we are getting ahead of ourselves. Yan po ay ating pag-aaralan sa mga susunod na linggo. Actually, abangan niyo po yung kay Brother Josh, dito po siya ngayon, siya po yung magtatakal nito, kung paano po mag-escalate yan. And for now, what happens next is that ito pong si Pedro at si Juan ay palalayain, pero alam niyo po, hindi po kasama sa text si Brother Josh po yung magtatakal nito. Hindi po kasama sa text. Pero Josh, kuhanin ko ng konti Inisip po natin, kasi dito po tayo nagtatapos Pinalaya sila, po. Kayo po, pagka kayo ganito yung nangyari sa inyo, kinulong kayo overnight, tinakot-takot kayo ng nakakatakot na makapangyarihang mga tao sa lupain, ano pong gagawin kaya ninyo? Pinalaya na kayo, sige na, go. Ano pong gagawin ninyo? Siguro po, ako siguro pupunta akong probinsya, pupunta ako sa parang hindi ako mahanap, babalik na lang akong Galilee, Pero po, hindi po yun ang ginawa. Hindi po yun ang ginawa ni Pedro at ni Juan. Nung sila po ay pinalaya, hulaan niyo po saan sila unang pumunta. Sa kapatiran.
sa church, sa kapatiran. At nireport nila lahat ng nangyari, lahat ng sinabi sa kanila. No, pumunta sila sa kapatiran. At may iisang tinig doon po sa next may isang tinig na kanilang pinuri ang sovereign na Diyos na may hawak ng lahat-lahat sa ating buhay, kasama na ang lahat-lahat ng persecution at pagdurusa. They rejoiced kasi po alam nila na yung oposisyon na kanilang hinaharap ay bahagi ng, again, di ba sabi natin, kinoconnect nila yung Old Testament prophecies, tsaka dito sa nangyayari sa kanila. Klaro sa kanila na fulfillment yung nangyayari sa kanila sa Psalm 2, na tungkol doon sa anointed king na darating, na binasa ng ating kapatid na si Dexter doon sa ating scripture reading kanina. Conclusion na po, paano ang dalawang taong ito, walang formal education, hindi edukado, walang clout, hindi ko na kailangan tagalugin ng clout, alam niyo ng clout ngayon, di ba? Walang clout, walang influence, walang prominence, hindi sila mga prominenteng tao. Paano sila nagkaroon ng buong tapang at lakas ng loob na harapin ang makapangyarihang Sanhedrin? Paano po? Actually, yung sagot po nandun sa ating talata. Nakakatawa pa po dito, yung sa Sanhedrin malinaw nga saan nanggagaling yung tapang? Dahil po sila ay kasama ni Jesus. Yan po, sila ay nakasama ni Jesus. Nalala ko po, may isa pong kwento, hindi ko pong kilala si H.B. Charles. Gusto ko po si H.B. Charles. Isa po siyang pastor sa Shiloh Baptist Church sa Amerika. At speaker po siya sa mga maraming conferences. Si H.B. Charles, napakinggan ko lang po sa isang sermon niya. Si H.B. Charles, kinakausap, hindi po kami friends ni H.B. Charles, napakinggan ko lang po. Kinakausap po niya kanyang kaibigan. Kung tama nga po yung alala ko, papunta po sila sa isang conference. So kasama po niya yung kaibigan niya. Tapos nasa sasakyan po sila. At habang sila ay nagbabiyahe, natural po, pinag-usapan nila kung napunta po yung usapan nila sa mga past conferences na na-attendan na nila. Na po. And nagkakwentuhan sila, sino ba yung mga napakinggan mo? Ano ba yung mga topics na yan? Bigla pong may nabanggit po yung kaibigan niya na isang pangalan na hindi siya pamilyar sa H.B. Charles. Alam niya yung ministry ng taong ito, involvements ng taong ito, pero hindi pa niya naririnig yung taong ito kung paano siya magsalita, paano siya mag-preach. So tinanong niya, naturally, tinanong niya yung kaibigan niya, kaya ba mag-preach nito? Hindi naman siguro ganun, pero paano siya magturo? Can he preach? Kasi Amerikano po si H.B. Charles. Can he preach? Walang hesitasyon yung kaibigan ni H.B. Charles, sabi niya, he knows how to handle the text. Alam niya kung paano i-divide ang word, kung paano magturo. Pero may sinabi pa yung kaibigan niya na actually, namangha at nabigla si H.B. Charles. Alam niya paano magturo at alam mo na nakasama na niya si Jesus. Nakasama na niya si Jesus. Kilalang-kilala niya si Jesus. Ito pong statement na to, sobra siyang striking kay H.B. Charles. Sabi ni H.B. Charles, hindi dahil, alam ni H.B. Charles yung reference Acts 4:13, yung this person has been with Christ, nakasama niya si Jesus. Ang problema ni H.B. Charles, napaisip siya ng matindi. Na para tanungin itong tanong na to, yung bang statement na yan, could this be said of me? Applicable ba siya sa akin na magiging obvious sa mga tao na makakapakinig sa akin na nakasama ko, na kilalang-kilala ko si Jesus? Magiging obvious kaya? Mga kaibigan, mga kapatid, hindi po mahalaga kung kayo ay isang pastor, kung kayo ay isang Bible teacher, kung kayo ay isang ministry worker, isang business owner marahil, empleyado, estudyante, asawang nagsusumikap, lola at lolo na nagsusumikap na mamuhay ng tapat sa Panginoon sa
itong phase, itong season ng buhay ninyo, meron pong isang tanong na bawat isa sa atin ay kailangang pag-isipan, pagbulay-bulayan ngayong hapon. Kitang-kita po ba na tayo ay nakasama na ni Jesus? Tandaan niyo po, ang Sanhedrin, nakita nila si Pedro at Juan, sabi nila, oo nga pala, kilala ko sila. Nakita si Jesus. Kasama ni Jesus. Bawat pong aspeto ng ating buhay ay dapat nakasuko kay Jesus. At hindi lang po nakasuko kay Jesus, dapat po ito ay obvious, no? Nakikita po sa ating ginagawa sa araw-araw. Meron po isang kwento ng isang sundalo na court martial. Ano bang court martial? Dito na ako maharap anong court martial sa Pilipino? Yung basically humarap sa isang korte na pang-military. Di ba ganun po? May ibang batayan nila eh. Mas mahigpit ang alam ko ang kanilang, iba sila. Iba ang pagtrato sa kanila. Na court martial yung isang sundalo. Dahil siya po ay natutulog sa kanyang pwesto. Natulog siya sa kanyang pwesto, nahuli siyang natutulog. Well, yun yung allegation sa kanya. Natutulog sa pwesto, i-court martial. Pinatawag po siya sa harap po ng korte. Prinesenta niya ang kanyang depensa at ang kanyang depensa ay hindi siya natutulog, siya lamang ay nagdadasal. Siya daw ay hindi natutulog, siya daw ay nagpe-pray. Okay? So yung military court, siyempre anong gagawin niya? Sabi niya, sige, so pinagtatawanan siya, okay, hindi ka natutulog, dadasal ka. Sige nga, mag-pray ka nga. In front of them, mag-pray ka nga. So yung taong itong sundalong natutulog, so nag-pray siya. Patapos niyang manalangin, anong nangyari? Anong nangyari, tingin niyo? Tulog daw ulit. Nag-pray ulit. Kasi sobrang haba, nakapidikit eh. Alam niyo po ano nangyari? Na-drop po yung charges, pinalaya po siya. Kasi po, yung korte po, the military court, was so convinced na hindi po siya maaring manalangin ng ganun kung hindi po niya totoong ginagawa yun. So yun po, yung naging hatol. Okay. ang punto lang po dito, ang sabi po nila, ang decision po nila, itong taong to, nananalangin to kay Kristo in private, kaya kaya niyang manalangin in public that way. Kaya marahil talaga nga nagpe-pray siya at di siya natutulog. Kung ano pong ginagawa natin sa publiko, ay resulta lamang kung anong ginagawa natin at kung sino tayo in private. Yan po. Again, babalik po ako sa tanong, malinaw po ba at nakikita sa atin si Jesus? Masasabi po ba ng mga tao na yan, kasama yan ni Jesus? Tatlong huling punto sa ating pagtatapos, totoong pagtatapos. Una, pinipili ni Jesus ang mga ordinaryong tao, tulad natin, upang gumawa ng pambihirang bagay. 1 Corinthians 1, talata 27, sapagkat tingnan ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid, kakaunti sa inyo ang matatalino ayon sa pamantayan ng tao, hindi marami ang makapangyarihan, hindi marami ang isinilang na marangal. Familiar verse, di po ba? Pero po, meron po siyang caveat. Kuya Nani, anong caveat? Pero po, linawin po natin siya, yun na lang. Linawin po natin siya. Klaro po, ang tao, ang Diyos, gumagamit, tumatawag ng ordinaryong tao upang gumawa ng mga extraordinary na mga bagay-bagay para sa Diyos. Pero linawin din po natin siya, ang Diyos din po ay gumagamit ng mga extraordinaryong mga tao to do extraordinary things.
Hindi po sila disqualified. Makikita po natin, ayaw din po kasi natin maging anti-intellectual na parang, ay, pag intellectual, hindi yan maka-Diyos. Hindi po ganun. Hindi po ganun sinasabi ng verse na to. Makikita po natin throughout Scripture and throughout church history, God also used intelligent and prominent people like Moses. Prominent po si Moses, Joseph, di ba? Joseph the dreamer, di po? Joseph. Daniel, Paul, Augustine, Calvin, Luther, marami pa pong iba. No, learned men, no po, prominent men used mightily by God. Hindi po sila diskwalipikado. Pareho po ginagamit ng Diyos. Yun po ang unang punto. Ikalawang punto, antay ko po. Ang tapang ay nagmumula sa pakikipagpiling at pagkilala kay Kristo. Yung tapang po, hindi po siya manufactured, nagtatapang-tapangan po sila. Hindi po nila kayang gawin yun sa Sanhedrin. Mas matapang po ang Sanhedrin. No po? Ito po ay nagmumula sa kanila na nag-abide kay Kristo. No po? Yung katapangan po nila nanggagaling dahil kilala nila si Jesus. Hindi po yun galing sa, di po meron po mga tao na yung sadyang natural na malalakas ang dating. Hindi po ganoon. Hindi po nila kayang gawin yun sa Sanhedrin. Ano po? Hindi din po ito dahil, hindi rin po tayo pwedeng maging matapang kay Kristo dahil meron po tayong network of influence, konektado tayo sa maraming tao. May kilala ako dyan, matapang ako. Hindi po. Isipin po din natin na yung boldness po, yung pagiging matapang, ay hindi po siya reserved for a few extraordinary men. Again, ito lang po ay overflow ng isang buhay na nakakapit kay Kristo, puno ng banal na Espiritu. No? Sigurado sa katotohanan ng Kristo na nabuhay muli. Ulitin ko po, lahat po ng believer is a witness for Christ. No exception. Yung pagiging witness niyo po, yung pagmamahal niyo po sa Diyos, o yung takot niyo sa Diyos, masusubukan po yan kaagad paglabas niyo po dito. Pag humarap na po tayo sa ating trabaho, sa mga katrabaho, sa ating mga kaklase, sa ating mga relationships po sa iba't ibang tao, nasusubukan po yan kaagad. Nasaan po ang ating pagmamahal at sa atin po, saan po ang ating takot? May takot po ba tayo sa Diyos? O mas takot po ba tayo sa tao? Ikatlo, ang pakikipagpiling kay Kristo ay nagsisimula sa biyaya ng Diyos na nagliligtas. Being with Christ, kasama ni Kristo, nagmumula po yan sa biyaya ng Diyos na nagliligtas. Kaya po, Ephesians 2, it is by grace you are saved. Biyaya lang po yan ng Diyos. Hindi po yan resulta ng inyong pagiging mabuting tao o mabubuting gawa, estado sa buhay, pagiging matalino, o paniniwala sa isang religious system. Hindi po kayo mailigtas ng relihiyon. Ito lamang po, maliligtas lamang po kayo sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Kristo lamang. Ano po? At ito pong pagtitiwala kay Kristo at pagbabagong buhay ay magre-resulta sa buhay na magiging kakaiba na makikita ng mga tao na, oo nga, iba nga, may ebidensya. Sabi po ni Charles Spurgeon, sinabi po niya, English po ito tulungan niyo ako mag-Tagalog. Sabi niya, if a man does not live differently from what he did before, kung hindi daw po namuhay ang isang tao ng kakaiba mula sa dati niyang pagkatao, his repentance needs to be repented of, and his conversion is fiction. Kailangan daw po siyang humingi muli ng tawad sa kanyang paghihingi ng tawad dahil ang kanyang conversion, ang kanyang pagbabagong buhay ay hindi tunay na nangyari. Sabi po ni Spurgeon. Sabi po sa 2 Corinthians 5:17, familiar po tayo dito, kung sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. The old is gone, the new has come. Supernatural po itong nangyayari.
at makikita. At kailangan po itong makita. Dalawang huling tanong sa ating pagtatapos. Unang tanong ay para sa mga mananampalatayang naririto. Nakikita po ba si Kristo sa inyong buhay? Nakikita po ba sa buhay ninyo si Kristo? Yung isang German theologian na si Bonhoeffer, sabi po niya, tatagalogin ko na, pero English muna, baka tignan, i-test nyo. Your life as a Christian should make non-believers question their disbelief in God. Kuya Nani. Yung buhay daw natin bilang Kristiyano, dapat po yun ang magdulot ng tanong sa mga isipan ng mga hindi mananampalataya doon sa pananaw nila sa Diyos. Kung hindi sila naniniwala dati sa Diyos, pag nakita nila ang buhay mo, sabihin nila, must be true. Must be true. Tandaan po natin, ang mga Sanhedrin, doon po sa ating passage, na-recognize nila si Kristo. Noong nakita nila yung boldness ni Pedro at Juan, actually, baliktar natin nga, pwede nga, di ba, bakit ang tapang? Dahil kasama si Kristo. Di ba? May connection, Tayo po kaya, kapag nakita ng mga taong ating buhay, makikita ba nila si Kristo? Masasabi ba nilang kasama ni Kristo? Kasama ni Kristo, binago ni Kristo. Meron po siguro tayong makasama dito na hindi kilala si Kristo. Marahil po ang Diyos ay tinatawag kayo, ang banal na Espiritu ay tinatawag kayo at pinamumulat sa inyo na kailangan ninyo ang isang tagapagligtas. Marahil matagal na kayong tumatakbo o kaya wala lang, chill lang, walang ginagawa, Isipin niyo po, the fact that you are here in Madison today, or maybe sa video, online, napapakinggan niyo ito, ibig sabihin po may isang tao sa buhay ninyo who cared enough for you, to bring you here. Dalhin po kayo dito para mapakinggan ang biyaya ng Diyos, kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. The Lord is mighty to save. Ang Lord ay makapangyarihan sa kanyang pagliligtas. Again, babalik ako sa Acts 4:12. Isang pangalan lamang ibinigay sa ilalim ng langit, na tayo'y maliligtas. Isang pangalan lamang, isang daan, isang paraan, at yan ay si Jesus. Wala nang iba pa. Manampalataya ka kay Jesucristo at ikaw ay maliligtas sa pamamagitan lamang ni Jesus. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyong salita. Nagpapasalamat kami sa pamamagitan ng biyaya ninyo ay kami ay maaring maligtas. Sa pamamagitan lamang ng pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Panginoon, dalangin din namin na magkaroon kami ng katapangan para kay Kristo, naway higit namin sa aming pagharap sa maraming sitwasyon at maraming tao itong darating na linggo. Nawa, Lord, ay kakitaan kami ng pagkatakot sa iyo, higit sa pagkatakot namin sa mga tao. O Diyos, banal na Espiritu, palakasin ninyo kami, bigyan niyo kami ng kakayahan na maipakita si Kristo sa lahat ng aming ginagawa upang makita ka sa aming mga buhay ng mga taong aming makakasalimuha. Lord, tunay nawa, Lord, na kami mamuhay lamang para sa iyo. Ito ang sa aming samot dalangin sa matamis na pangalan, Panginoong Jesus. Amen. Tayo po ay pinaalalahanan na ang biyayang tinanggap natin mula kay Kristo ay higit na dakila sa anumang ating kinatatakutan at sa kung anumang
ating maaring matanggap. At ang biyayang ito ay ginigising tayo at hindi tayo iniiwan na manatiling nakatayo lamang. Dahil po tayo ay niligtas na ni Kristo, buong kagalakan tayong tumugon, sumusunod saan man niya tayo tawagin at naglilingkod ayon sa kanyang pangunguna. Napakadakila ng biyayang tinanggap natin sa ating Panginoon at dahil sa biyayang ito, pupunta tayo sa kung saan man niya tayo tinawag. Dahil po rito, inaanyahan ko po kayong lahat na may kakayanan na magsitayo at sama-sama po tayong tumugon sa pamamagitan ng pag-awit ng What Grace Is Mine. What grace is mine, that he who dwells in endless light go through the night to find my distant soul, and from his scars poured mercy that would plead for me, that I might live and in his name be known. So I will go wherever he is calling me. I lose my life to find my life in him. I give my all to gain the hope that never dies. I bow my heart, take up my cross, and follow him. What grace is mine to know his breath alive in me. Beneath his wings, my wakened soul may soar. All fear can flee, for death's dark night is overcome. My Savior lives and reigns forevermore. So I will go wherever he is calling me. I lose my life to find my life in him. I give my all to gain the hope that never dies. I bow my heart, take up my cross, and follow him. I bow my heart, take up my cross, and follow him. Amen. Narito pong muli si Brother Carlo para sa ilang mga paalala. At dalawang reminders lang po, dalawang announcements. PDF 242, ngayong Webes po. Kung gusto niyo pong sumama po, dito po yan sa Madison. 7 p.m., 13th session na po ito nung ating Bible study series on Genesis. We'll be studying Noah and the grace of God. Kung gusto niyo po magbasa in advance, Genesis 6, verse 9 up to chapter 7, up to verse 10. And so we hope to see you here po. Available po kayo. Please join us. Or you make time to join us. Golden Ladies Bible Study, calling all golden seasoned ladies. We invite you to join us. Ito po, itong Biyernes, may gathering po. Tita Linda is here.
August 28, ito pong Friday at 1 p.m. here in GFC Center. Time po for fellowship and encouragement. And yun po yung dalawang announcements. And yun po, wala na. Yeah, that's it. Okay. Sige po, tayo po yung manalangin muli. Lord, may we indeed bow our hearts and follow you. Lord, nawa ay kami manindigan sa iyong salita, sa aming pag-alis. Nawa, Lord, kayo ang mag-enable, kayo ang magbigay sa amin ng abilidad, ng kalakasan, ng tapang upang kami ay makapagpatotoo sa iyong kabutihan na aming nakamit dahil kay Kristo. Panginoon, purihin ka nawa sa aming buhay sa darating na linggo. Nawa ang Diyos ng kapayapaan ang siyang magpabanal sa lahat sa inyo. Nawa'y manatiling walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang inyong espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumatawag sa inyo at gagawin niya ang mga ito. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. 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 Have a blessed Lord's Day, everyone.